Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon, tingnan natin itong NSCR EDSA Station. So, ito yung magiging location ng EDSA Station ng NSCR. Ngayon, ang EDSA Station ay part siya ng contract package S03A. So, yan yung contract package na kung saan siya nakasama ng Buendia at ng Senate Station. Yung mag-handle sa kanya o yung nanalo na company sa bidding para sa kanya, Leeton Contractors Asia and First Balfour. Silang joint venture na mag-handle ng contract package S03A. Ayun, yung awarding ay naganap noong June 2023. At ito yung kanilang notice of award. Sila yung nanalo sa bidding. Joint venture of Leeton Contractors Asia Limited at First Balfour Incorporated. Itong Leeton ay Hong Kong based na contractor. Sila yung mag-build ng 7.9 kilometers of upgrade and viaduct railway. Kasi may part siya na may viaduct, nakaangat siya, at may part siya na upgrade. Kagaya dito sa ating titingnan ngayon ng EDSA Station. At doon sa dati natin diniscuss na Senate or Nicol Station. So sila yung contractors. So kung titingnan natin yung kanyang location. So dito ulit tayo sa Google Earth Pro. Ito yung NAIA for reference. So dito siya sa may malapit sa Magallanes Interchange. So dito siya sa area na to. Yung current na EDSA station na ito, yung old current na EDSA station siya. Then yung bagong EDSA station ng NSCRI, dito siya ilalagay. So i-highlight natin siya. Dito siya ilalagay sa area na to. Ito na yung magiging location ng bagong EDSA station. Diyan sa area na yan, no? Ngayon, tingnan natin yung kanyang plan. So, ito yung unang nilabas na drawing plan niya, no? Na kasama sa bidding documents. So, tingnan natin siya, no? So, ito yung position ng EDSA station. Then, ito yung kanyang tracks. So, natin ng konti. Oops. So, ito yung kanyang relays, yung alignment niya dito. Papasok sa station. And then, yung dalawang relays na nasa gilid, yan yung ENR line na upgrade na gagamitin din ng cargo at ng long haul. At sa tingin ko, ito yung aking opinion. Sa tingin ko, ito ay gagamitin din ng local commuter. Sa aking palagay, dahil hindi naman laging
dadaan yung cargo train, no? Maaaring yung operation ng cargo train ay sa gabi kasi usually ang cargo train mahaba yan. So, para hindi masyadong makaabala sa mga at-grade na crossings. And yung mga long haul, hindi siya ganun ka-frequent. So, between those time, pwede siyang magamit ng local commuter. Maganda rin as alternative din, no? At marahil baka low cost din o mas mura siya kumpara dun sa NSCR. At mas masiservisyon niya yung local area. Hindi lang dito sa Manila, maaring maging sa ibang part ng NSCR sa north at saka sa south, no? Pwede siyang magamit doon. Itong mga at-grade na trucks. So, yan yung kanyang tsura. Base dun sa drawing na nirelease nila kasama ng mga bidding documents. Meron din dito na meron siyang link dito sa Magallanes station ng MRT3. So, magkakaroon siya ng connection, although by pedestrian walkway. No, kasi nga sa current location ng Magallanes, hindi siya ganun kalapit dito sa area na to. So, tingnan naman natin yung iba. Ito yung kanyang site development plan. Dito sa drawing na to, yan, mas pinakita nila yung linya nga nung PNR, yung at-grade, nadadaan siya sa magkabilang gilid ng EDSA station. Then, kung mapapansin nyo, itong EDSA station ay island type ang platform niya. Nasa gitna yung pinaka-platform. Itong area na to. Then, yung mga release niya, northbound at southbound, ay nasa magkabilang side. No? Ganyan yung design ng station ng EDSA. And then, ito yung blue na to, ito yung kino-construct ngayon na tower doon, no? Sa area na yun. Then, magkakaroon nga siya ng link doon sa MRT3. So, itong mga release na to, dadaan siya sa ilalim ng Magallanes Interchange. No? Doon sa initial survey nila, nung pinag-aaralan nila itong alignment na gagawin nila para sa NSCR, yung sa South Commuter, no? Yung papuntang South. Tinignan nila itong EDSA area, no? Itong Magallanes Interchange area, kung saan nila ipupwesto nga yung NSCR EDSA station. So ito yung draft final report ng yung feasibility study na yun, no? So tinignan nila yung pedestrian bridge bago yung mga poste ng MRT3 sa area na yun, no? Kasi yun yung mga major restriction na mag-determine kung paano gagawin nila dun sa road. Pedestrian bridge at saka yung pier, yung poste ng MRT3, no? Then meron silang comparison na ginawa, no? So option 1 and option 2. Yung option 1, inano nila na yung alignment ay dadaan over o ba sa taas ng MRT3 at ng yung EDSA overpass. Then yung option 2 naman ay yung at-grade. Yung at-grade yung gagawin nila. So ito yung mga nakita nila. Kung gagawa raw sila ng overpass, viaducts na tatawid over ng EDSA at saka ng MRT3, matataas na columns ang gagamitin nila.
So, about 20 meters na taas daw. And then, nakita rin nila na mas mapapamahal sila. Kumbaga, mas malaki yung magiging cost pag ganun yung option nila. Sa option 2 naman, at grade siya, hindi economical naman yung ano niya, hindi siya ganun kamahal. Although kailangan nila i-move yung pedestrian bridge. Kasi yung pedestrian bridge talaga yung naglilimit ng para makatawid doon, makadaan yung alignment ng NSCR doon. So by the way, yung pedestrian bridge, ang height ng pedestrian bridge ay 5.19 meters. Short siya ng 50 centimeters kasi kailangan minimum ng 5.7 meters. Yun yung kanyang height. So, na-determine nila na mas feasible yung i-upgrade na lang nila. Kasi kumpara sa cost na may cost nitong pag viaduct yung gagawin nila, dito aalisin lang nila yung pedestrian bridge, then either i-relocate nila o gagawa na sila ng bagong bridge, no? Then ito yun yung option and option 2 yung pinili nila, may dalawang option din sila doon, no? Is either ba i-move na lang nila yung bridge o ibababa nila yung alignment. So dito, diba, ground level yung alignment niya. So at grade, dito naman depressed, dinepress na para hindi na raw nila i-move yung pedestrian bridge. Although kailangan pa nilang gumawa dito ng retaining wall kasi nga ibababa nila yung alignment ngayon yung naging determining factor ay mas madali kung i-move na lang yung bridge, no? I-relocate na lang yung pedestrian bridge. So yun yung naging naging decision nila during the feasibility study nila. Kaya ganyan yung row na at grade sa area na yan. So yun yung pinaka naging decision nila at that time. Okay. So titingnan natin yung kanyang alignment. Ito yung alignment ng EDSA station. So ito yung top view, ito yung side view. So tingnan muna natin yung top view. Ng alignment. I-analyze natin. Yan yung kanyang top view. So ito yung mismong location ng EDSA station ng NSCR. Dito natin sisimulan, malapit do sa old na station, no? Ito yung old station ng PNR. Ito dito sa area na to, yung old station. Yan yung old station ng PNR. Kaya ito yung kabilang side. So dahil nga madadaanan siya ng alignment ng NSCR, mukhang maalis din siya. Maalis yung mismong station yun. And then, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang row. Itong blue na line dito. Itong blue na line na yan. Yan yung right of way ng NSCR. Mas malalapad pa siya yung right of way. At the same time, yan, kita din yung mga maliliit na square na yan. It means na yan ay fencing. Sabi dito, NSRP fencing. So, may bakod siya. So, then dito, dadaan siya sa ilalim nitong mga interchange o overpass. Kung dadaan siya diyan.
sa ilalim. Yung magiging profile niya, magiging cross-section niya pag dumaan siya dyan sa ilalim ay ganito. So, ganito yung kanyang cross-section. No? So, nabanggit na at grade yung EDSA at Senate Station. Pero, may mga bahagi pa rin sa kanya na nakataas siya. Hindi naman siya viaduct, walang column, pero kaangat siya dun sa uh, ground level. Ito yung ground level. Ito yung ground level. And meron siyang U-shape na structure. No? So, parang embankment siya ang style niya. So, nakalagay dito 2343 millimeters or 2.3 meters yung taas niya mula sa ground hanggang sa rail level. So, mataas, no? Mataas pa rin. Hindi na siguro aabutin ng bahayan, no? Kung sakali mo magbaha pa dito kasi mukhang lalagyan rin nila ng improvement yung mga drainage. So, yung row niya, yun, makikita niyo may fencing siya dito, pagkabila. At malawak yung row. Malawak yung row niya na sasakupin yung NSCR kasama yung linya ng freight o ng cargo. Ito sabi dito, PNL temporary track, yung unang plano nila pero kinancel na nila yung temporary track ng PNR. Maaring dito na rin maglagay ng isa pang relays, no? Medyo may distansya na mula dito para sa isa pang line, no, ng track ng PNR at grade. Pero yon sa future pa yon, no? Mauunang gagawin itong NSCR. Ito muna ang NSCR bago gagawin to. Ayon sa kanila, pagkatapos ng NSCR, tsaka nila gagawin yung freight truck. So, ibang contractor ang gagawa ng cargo. So, maaaring maiba pa yung design nila, pero meron ng provision o may nakatabi na o may nakaisang tabi na row para doon sa cargo. Para hindi na sila mahirapan mag-acquire ulit pag gagawin na nila yun. Okay. So, balik tayo doon sa kaninang tinitingnan natin, no? Yung alignment niya. So, ito yung alignment na to. Dito, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito yun. Dito yun sa ilalim mismo nitong flyover ng Magallanes interchange. Then, pagdating dito, mag-i-split yung track. Kasi nga, yung station ay designed na island platform. So, mag-i-split siya dito. Yung U-shape na construction, sabi nga, U-shape construction siya, ay magiging dalawa siya. So, ito yung magiging itsura niya pag nag-split na siya yan, ganyan. Ganyan siya, no? So, itong U-shape structure na to ay meron siyang palaman sa loob, no, na parang either lupa or some form of na granular fill kung tawagin nila. Maring filler material para dito. Then may slab pa rin, concrete slab sa ibabaw at nandun na nakalagay yung relays at saka yung kanyang sleeper, no? So, ganyan yung itsura niya pag nag-split na yung kanyang tracks, no? Dito. So, may parapet wall pa rin, no? Para nga naman protection din. Yan, diba? Yan, sa area na yan. So, ito, approach na siya dito sa EDSA station. Then, sa gilid yung mga dalawang PNR line. Then, paglagpas na station, magme-merge ulit siya. Pabalik. Papunta na yan ang Senate station. Yan yung itsura. Yan yung alignment niya. So, itong alignment na to, itong design na to ay yung sa una nilang ni-release, no? Na drawing plans kasama ng bidding documents. So, tingnan naman natin yung kanyang profile o yung elevation niya, no?
So, mapapansin nyo, hindi siya poste, no? Hindi siya viaduct. Kundi yung U-shape construction nakalagay. Then, plus ground improvement kasi kung hindi nila i-improve yung ground dyan ay lulubog to. Dati na-discuss ko na to sa alignment overview ng CPSO3, no? So, kung makita nyo yun sa mga previous na videos, nandun pinaliwanag ko doon kung paano nila i-improve itong soil na to para hindi siya lulubog pag ginawa na nila tong U-shape na construction to or parang embankment na to. So dito, before mag-approach ng, by the way, dito, ito yung mga interchange na, yung mga flyover, yan yun. So, ito yun. Sa yung kabilang flyover. Ito yung mismo main niya. Bago ito yung MRT, sorry. Yan, MRT. Ito yung kabila. Dadaan sa ilalim niyan. Yung mismo rails, no? Hindi sa ibabaw. So, kung titingnan natin yung kanyang height. So, yung ground level niya ay 5.25 meters mula sa sea level which is 0. Yung sea level. Then, ito yung height ng rail. 7.6. Kung compute natin yung kanyang height, no? So, 7.6 minus 5.25. 0.25. 2.35. Yan yung kaninang dun sa drawing natin. Bago pag-convert sa feet. 7.7. Dito sa area na to. 7.7 naman dito. Dito sa particular na area na to. Kasi iba-iba yung level niya eh. Dito. So, pag-approach dito, yung dito na mismo sa EDSA station, yung height na niya, ay nasa 7.6 minus 5.4 4.2 7.2 feet. Mataas pa rin naman. Mataas pa rin yung height niya. It's sa area ng station na. So, yan. Mula dito, no? Yan yung kanyang alignment na yung height ng alignment niya. Halos susundan lang niya yung profile ng ground. Kasi nga, halos upgrade lang siya. Ayan. So, ito naman yung kanyang cross-section. Itong cross-section na to, dun sa initial design, no? Yung unang design na inilabas nila. So, ito yung platform. Nandito sa baba yung platform. Ito rin yung mga NSCR trains. Island type kasi nasa gitna yung platform. Then, dito sa magkabilang gilid ng station yung PNR. Then, may connection siya sa concourse niya. Ito yung concourse, bababa. Ito na yung platform. Ganyan yung niya. Yung cross-section niya. Then, ito naman yung kanya yung design niya. Yung side beam ng design niya. So, ayan. Ground level, nakataas siya, no? Medyo nakataas siya. Then, ito sa kanyang platform ay may mga platform screen doors which is standard sa mga stations ng NSCR pati ng subway, no?
Then, escalate. Mula dito sa second floor, ito yung concourse niya. Diyan ka bibili ng ticket. Maaaring diyan ka rin bibili ng ticket. Then, diyan din yung mga ticket gates, AFC gates, no? Security check, nandiyan, meron din diyan. Then, bababa ka sa mga escalator or elevator or stairs, no? Para makapunta ka sa platform area. Ayan yung nilabas nila ang unang design, no? Ng station. So, bakit ko ba laging sinasabi na unang design? Kasi nga, itong mga station ng NSCR papuntang south ay nagkaroon sila ng redesign sa station. Bagong design na ng mga station. So, ito nilabas nila nung presentation nila, no, nung contract signing. So, panoorin natin yung presentation. CPS-03A will cover the construction of approximately 7.9 kilometers of at-grade and elevated railway track structures with stations at Buendia, EDSA, and Senate. This contract package will establish a connectivity with MRT Line 3 at EDSA Station and a common station with the Metro Manila Subway Project at Senate Station. So, ayun, no? Yun yung presentation nila nung nag-contract signing. Ganun na yung magiging design ng NSCR, ng NSCR EDSA Station. Yan yun yung magiging design nito. So, panoorin ulit natin, then himay-himay natin yung video, analyze natin. So, ayan, no? Ito, mapapansin nyo dito, ito yung skyway, then ito yung station, yung bubong ng station. Ngayon, ang design na niya ay parang cylindrical na, yung design ng roof niya, pati nung a bit yung medyo babang bahagi, no, ng station. Mas futuristic. Then, may in-incorporate na solar panels sa kanya. Then, dito sa gilid niya, dito sa side na to, makikita nyo may relays ng PNR sa gilid niya, yung at grade, no? Then, sige, pasok pa natin. Play pa natin. So, yan. Nakita nyo, hindi na lang siya isang building. Doon sa unang design, isang building lang siya. Pero dito sa new design, meron pa siyang pangalawang building. Ito. Parang nandyan yung entrance niya, no? Mula dun sa kabilang side, no? So, ito yung parang magiging pinaka-entrance ng building niya. Then, may connection, pedestrian walkway, bridge, parang bridge din. Ito yung pinaka-main na station niya. So, parang naging parang L-shape yung pinaka-kabuuan ng station. Mapansin niya dito sa bridge na to, may connection din dito, pedestrian connection dito. Yung pedestrian walkway, papunta dito sa baba dito. Maaring may elevated walkway din siya, papunta doon sa kabila, no? Although hindi siya masyadong kita dito. Hindi kasi nila inirelease publicly yung design nitong itong bagong design. Yung mga plans para sa bagong design. So, nagre-rely lang ako dito sa mga presentation nila, no? Kasi ibang-iba na itsura niya compared do sa unang nilabas nila. Yung nirelease nila yung mga bidding documents. So, tuloy natin. So, yan, no? Kita nyo, dadaan siya dito sa ilalim nitong parang flyover na to. Dito. Maaring yung labas na yan dito na sa kabilang kalsada dito. Then, kung mapapansin nyo dito, ito, meron siya parang stairs dito. Kung saan may access dito sa loading and unloading area. Dito, sa area na to. So, pagbaba mo ng bus,
baba ka dito, then akyat ka dito. Then, hindi ko lang rin sure kung pwede kang tumawid dito, parang magbabypass ka lang dito. Then, makakatawid ka na sa kabila. Ngayon kasi, di ba, may parang pedestrian bridge dito sa ilalim nitong mismong ano ng Magallanes. So, ngayon, dahil nga sa height ng tracks nitong NSCR, mas mataas na siya, maaaring di na feasible na magkaroon ng pedestrian bridge doon. So, aalisin yon, then ito na ipapalit. Although, dadaan ka pa rin dito sa concourse ng station din dito. Then, bababa ka dito. So, sa implementation, tingnan natin kung ganun gagawin nila. Pero, yun yung logical na sa itsura niya. Yun yung naisip kong gagawin. Then, dito, mula dito sa building na to, ito yung parehong, ito yung pinaka-main, ito yung parang connection niya. Main building, ito yung connection. Meron din siyang pedestrian walkway, naharangan lang nitong tower. May connection din siya dito sa Magallanes Station, MRT3 Magallanes Station. So, elevated siya, hindi nga lang ganun kalapit, no? Pero at least may dedicated na pedestrian walkway siya papunta dito sa MRT3. Para at least di ka na bababa sa street level, no? Hopefully nga someday na pag baba mo ng MRT3 or ng NSCR, yung gamit mong AFC card o halimbawa kagaya ng beep, pwede mo na siya magamit, hindi ka na kailangan mag-tap off. Naglalakad ka na dito, then tutuloy mo lang yung biyahe mo papunta sa NSCR. Hopefully ganun, no? Para seamless lang yung transfer. Pero syempre, di natin alam kung ano yung pag sa implementation phase na kung ganun yung gagawin nila. Okay. Continue. Yan. Mapapansin nyo, ito yung PNR train. So, pinakita nila dyan sa presentation, nandyan yung PNR train. So, kaya ako naisip na maaaring gagamitin din to ng commuter ng PNR in the future, no? Then, cargo sa gabi. Then, may mga oras na dadaan yung long haul galing sa either Bicol or galing sa Norte, no? So, maaaring possible siya. Then itong blue na to, na train, ito yung NSCR. Although blue ang kulay, no? Pero sa NSCR track siya dumadaan. So, nandito siya. Ito rin, nandito yung isang PNR train, nasa kabilang gilid naman. So, mas mamamaximize yung paggamit nila ng right of way ng PNR kung ganyan. No? May option din yung passengers, no? Kung saan sila pwedeng, so anong mode of transport nila na pwedeng sakyan. And ito yung MRT3. Yan. Okay. At ito naman, itong entrance na to ay dun sa connection na building, no? So, kung titingnan natin dito sa mapa ulit, may lapit tayo ng konti. Yan. Diyan sa area na yan. Diba nandito yung station. Highlight ulit natin. Dito yung main building ng NSCR. Sa area na to. Then, yung base dun sa picture kanina, doon sa video, mayroon pang isang building na ilalagay dito. Dito, sa area na to. So, yung view na yon dito yon. Dito, yung view na kaninang huli natin nakita, dito. So, ito, idudugtong to ng pedestrian bridge. So, itong warehouse na to, mukhang maaalis siya. Kasi lalagyan na siya ng pangalawang building. Then, magkakaroon siya ng connection. Iba.
Kakaroon siya ng connection dito, papuntang MRT3. So, dito dadaan sa South Gate Mall. Bago dito. Bago dyan. Yan. May pedestrian bridge siya. Papunta doon. So, ganyan yung magiging forma niyan. Para may connection siya dito sa Magallanes Station ng MRT3. Then, meron siyang connection din dito sa kabilang building to pedestrian bridge. So, ganyan yung magiging forma niya. So, tuloy natin yung video. Oops. Natin. Yeah. So, ito yung pedestrian bridge na yun. Ito. Papunta dun sa MRT3. Yan, ito. Then, kung mapapansin nyo, nakataas, no? Medyo nakataas yung station din. Yan yung common na itsura ng mga station ng NSCR na naka-raised siya sa ground just in case sa mga may baha, no? Pero alam ko dito, hindi naman dito sa area na to, pero tingnan natin, no? In the future. So, yan yung itsura ng loob niya. Meron siyang mga X-ray machine, no? Para sa mga bagahe. Then, ito yung stairs, escalators, then may mga elevators para sa mga PWD, sa mga in need na kailangan sa elevator sila. So, yan yung itsura dun sa loob na yun. Yan. Then, elevator, aakyat sila dun sa second level. Ngayon, kung lilipat sila ng MRT3 pedestrian link, yan sabi dito sila sa kabila na to. Then, kung papunta naman doon sa kabilang side, doon sa pinaka-main na building ng station, ay dito sila. No? Yan yung taas. Oh, at ito naman yung ibaba nung main na building. So, ito yung platform level na siya. Pero, itong area na to, hindi pa to mismo platform ha. Yung platform ito dito may harang. So ito yung area na nasa unahan na yon. Yung mismo platform ito siya. Hindi itong ground na to. Kaya kung mapapansin ito siguro ito parang maintenance crew ito, no. Nandito siya sa area to. Restricted para sa mga passengers to area na to. Ang platform area ay nandoon dito siya sa area na to. Although sana hindi ganito kagabok dito sa area na to kasi sigurado papasok yan dito. So, siguro lang to, illustration lang naman. So, ayan yung NSCR trains. Bago ito yung PNR train. Mayroon siyang separation. No? May bakod siya. Okay. Tingnan nyo. Yan. So, ito yung tsura niya. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, nandun yun sa banda doon. No? Yung platform pa. At then, ito yung PNR trains. Yung line niya, sa gilid ng station dadaan. Then, ito yung NSCR trains. No? Dito mag-i-split yung kanyang alignment sa area na to. Para magkabilang gilid ng platform. Dahil island platform nga siya. Mapapansin nyo parang naging mushroom yung itsura ng parang mushroom yung shape na ng mga station. No? Kasi nga, rounded na yung kanyang mga roof. No? So, and then, yung dalawang building, ito yung main building, ito yung kaninang building na nakita natin. And then, connected siya ng pedestrian link na bridge, no? Or walkway. Then, ito yung parang may stairs siya, papunta naman dito sa loading and unloading ng area dito. Bus, no? Then may paakyat siya dito. Okay, continue natin. Yan. Siya. Oh, tama na. Yan. So, ito na yung magiging forma nga niya. Ito, huwag kayong malito ha. Ito yung main na building. Ito yung parang connection building lang to. No? Para dito sa
road na nandito. No? So, ito yung pinaka-main na building. So, saan dito sasakay at bababa yung mga pasahero. Okay? Then, ito may pedestrian link din siya papunta dito sa baba. No? So, yan yung magiging pinaka-itsura na redesigned na itsura ng EDSA station ng NSCR. So, ganyan, no? Mapansin nyo, maganda sana dito mag-train spotting, no? Huwag lang sanang sisitahin ng mga guard dito sa area na to. Kaya, no? Kasi kitang-kita mo yung mga parating na train dito sa area na to. At sa tingin ko naman protected din naman kasi naka-glass siya sa area na to. Kasi naman, baka may mga pasaway tayong mga kababayan na baka maghagis ng mga kung ano-ano dyan. No? Sana wag naman. No? Sana nga lagyan din nila dito na parang harang din dito. Para kung meron mang untoward incident, wag lumaglag doon sa riles. No? Hopefully, ganun ang gawin nila. So, sa ngayon, yun lang po muna. At least na ipakita ko sa inyo yung disenyo, location, at yung alignment nung sa future NSCR EDSA station. Ngayon nagsisimula na ang construction sa mga iba't ibang section ng NSCR ay mas magiging kapanabik itong mga susunod na mga taon. No? Makakita natin na unti-unting nabubuo na yung mga station at saka yung mga viaducts at saka yung mga linya niya. No? Hopefully ay mabawasan yung delay, magtuloy-tuloy lang yung construction. No? And then maging safe din yung mga trabahador na gagawa dito sa mga station na ito. Hindi lang sa NSCR, pati sa iba't ibang rail projects at iba't ibang mga infrastructure projects diyan sa Pilipinas. So hopefully ay samahan nyo ako na masaksihan din kung ano yung mga magiging development dito sa mga proyektong ito para sa transportation. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo.